Mas dumami pa ang nakitang sinkholes sa ilang lugar sa Cebu, kasunod ng magnitude 6.9 na lindol doon. Ang ilan sa mga ito malapit pa sa dalampasigan, kaya apektado ang kabuhayan ng ilang mangingisda. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Smart TV. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Senador Cheese Escudero pinagpapaliwanag na ng COMELEC matapos tumanggap umano ng 30 million pesos na campaign donations mula sa isang contractor. Exclusive! Halos kalahating bilyong pisong halaga ng flood control projects sa Zamboanga City hindi pa rin mapakinabangan. Flood control project sa Southern Leyte ng isang kongresista. Inireklamo dahil substandard daw. Ina ng kongresista, sinasabi ring kontratista. Dumadaming sinkholes sa Cebu. Pinangangambahan ng Mines and Geosciences Bureau. Kabuhayan ng ilang residente, apektado na rin daw. Bagyong Paulo nag-iwan ng matinding pinsala sa ilang probinsya sa Luzon. At Enchanted Kingdom may pasilip sa kanilang bagong Agila experience. Pinagpapaliwanag na ng COMELEC si Senator Cheese Escudero sa 30 million pesos campaign donation mula sa isang contractor. Ano nga ba ang kakaharapin ng isang elected official kapag napatunayang lumabag sa Omnibus Election Code? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimbang. Pinadala na ng Commission on Elections ng show cause order si Senator Francis Cheese Escudero kaugnay ng pagtanggap niya ng 30 million peso donation mula kay Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated na isa sa mga most favored firms ng DPWH na pinangalanan mismo ni President Bongbong Marcos. Based si Lubiano, pati ang kanyang kumpanya at ang malaking bulto ng mga proyekto nito sa Sorsogon na siyang kilalang baluarte rin ng mga Escudero. Sa panayam sa Abante, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na posibleng lumabag ang senador sa Omnibus Election Code Section 95C o patungkol sa prohibited contributions. Nasulatan na po at in fact ay atin po siyang iniimbitahan sa isang pagdinig, pagtawag ng opisina ng COMELEC, yung Political Finance and Affairs Department upang siya ay makapag-sumite ng kanyang kasagutan. Una nang inimbitahan ng COMELEC sa isang pagdinig si Lubiano, kaugnay ng kanilang isinasagawang case build-up. Oras na mapatunayang lumabag sa Omnibus Election Code, maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang nag-donate at tumanggap ng contribution. Bukod pa raw dyan ang posibleng pagharap sa perpetual disqualification from holding public office. Ang ating pong ginagawang investigasyon ay patungo na sa posibilidad na papafile pagsasampa ng kasong kriminal, yung tinatawag na election offense. So dahil po yan ang election offense, hindi po ito yung proseso ng pagtatanggal o yung disqualifikasyon ng kandidato. Tapos na po tayo dyan. Una nang sinabi ni Escudero na matagal na silang magkaibigan ni Lubiano, kaya ito nag-donate ng 30 milyon para sa kanyang kumpanya. Samantala, hinihintay na lamang din daw ng COMELEC ang certification mula sa DPWH para sa mahigit 50 contractors na nag-donate noong panahon ng kampanya. Ani Chairman Garcia, kailangan munang ma-verify ng kanilang tanggapan kung ang mga nakitang donor ay government o private contractors bago sila hainan ng show cause order. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sinisisi si Southern Leyte Representative Coco Yap sa umano'y palpak na infrastructure projects sa kanyang distrito. Sana may parating daw ng kongresista ang problema sa kanyang ina na isa rin daw contractor. May Agenda Weekend Report si Ivy Reyes.
Nirereklamo ng isang municipality sa Southern Leyte si Leyte 2nd District Representative Christopher Son Cocoyap dahil sa umano'y mga ghost, substandard at unfinished infrastructure projects sa distrito ng kongresista. Ayon kay St. Bernard Mayor Edito Mulig, alam daw ng mga taga-District 2 na ang mga contractors sa lugar nila ay malapit sa pamilyang Yap. Ang isa pa umano rito, pag-aari ng ina ni Yap. May report din sila na accomplishment report na sa website is 91% and then sa dito parang 87%, but then the real accomplishment is below on that, no? Hindi talaga tapos. Nakapaloob sa reklamo ng St. Bernard ang project reports ng DPWH Regional Office sa Districts 1 and 2 ng Southern Leyte at isang summary ng mga naobserbahang anomalya sa mga lugar na ito. Dagdag ni Muli sa kanyang ulat, bukod sa walang na-secure na permits mula sa LGU ang mga proyekto, kulang din ito sa project plans. Ang tinutukoy ni Muli, ang 888 ACY Enterprises na sa Philippine Contractors Accreditation Board nakalista sa ilalim ng isang Amalia Yap. Si Amalia Yap ay dating provincial board member ng Southern Leyte at ina ni Congressman Christopher Son Yap. Sa subong sa Pangulo website, may 9 projects ng 888 Enterprises sa Leyte at Samar na may kabuuang halaga na 491 billion pesos. Samantala, si Yap ang nagsusulong noong 2022 para dagdagan ang engineering offices sa kanyang distrito para umanutugunan ang pangangailangan pang infrastruktura ng mga munisipalidad. Kasama sa complaint ang baluarte ni former House Speaker Martin Romualdez. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. 3 flood control projects sa Zamboanga City na nagkakahalaga ng halos kalahating bilyong piso ang hindi pa rin mapakinabangan hanggang sa ngayon. Halos isang taon na nang dapat tapos ang mga proyekto pero hanggang ngayon, usad pagong pa rin ang paggawa dito. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado. Ito ang bahagi ng Tumaga River sa Barangay Tetuan, Zamboanga City, kung saan kasalukuyang ginagawa ang 3 flood control projects. Nasa 1.3 kilometers ang kabuuang haba nito at ginastusan ng halos kalahating bilyong piso. December 2024 ang contract expiration date ng 2 sa 3 proyekto, habang ang isa naman ay dapat Marso nung nakaraang taon pa natapos. Pero hanggang ngayon ay usad pagong ang trabaho at wala pang 30% ang accomplishment rate. Ikinabahala ito ni Tetuan Barangay Chairperson Richard Mariano. That's also my question. Ano yung 20%? Kasi malaman man natin, katulad nito dito sa ICES, 30% visible, tangible. But now I'm asking here, what's this 20%? Wala bang kwento nangyari? Construction, anything? Wala. But when I review the remark, nandito siya, ang ibig daw sabihin ng 20%, may mga steel plates na daw. That's what I will check again. I go back to the area para lang to check whether asa na mga plates dito. Gusto natin. Oo. Isipan natin. Isa sa mga nakikitang issue kung bakit hindi agad nasimulan ang mga flood control project dito sa Barangay Tetuan ay ang mga informal settlers na dito mismo sa tabi ng ilog naninirahan. Hindi kasi agad-agad mapapaalis ang mga informal settlers hanggat walang relocation area. Ito rin ang iginiit ng isa sa 2 contractors ng 3 flood control projects, ang Triple H Developer and Real Estate Incorporated. Hindi daw makausad ang kanilang trabaho dahil sa issue ng road right-of-way. Halos 100 bahay kasi at mga pribadong lote ang naapektuhan sa mga flood control projects. Humigit 85 billion pesos ang kailangang pondo para mabayaran ang mga apektadong pamilya at walang nakalaang budget dito ang DPWH. Kasi sir, may problema tayo sa mga road right-of-ways natin sir. Kasi yung mga natin sir, wala talagang budget for right-of-way payment. Yun po talaga yung issue sir. And we are talking about how many affected families, how many millions of pesos ang kailangan sa right-of-way? Mga almost 100 sir. Kung sa 4 na project pa lang namin sir, maabot siya ng ganyan sir. Isa ang bahay na alinirida sa mga naapektuhan ng flood control projects. Hindi pa siya nababayaran ng buo pero pumayag na siyang gibain ang kanilang bahay. Entero kasa ba dito yung apektaw? Tres kasa siya ko, kita. Dito kasa entero kasi kung sila. Entero kasi. Ya komprometo. Normal karena subil ag. Pumayag naman ang ilang pamilya na nakatira sa tabing ilog na lisanin na ang kanilang mga bahay
pero humiling sila ng relocation area at tulong pinansyal. Nababahala na din kasi sila sa kanilang kaligtasan tuwing bumabaha. Baka man hotdog na basig na paano yung balay? Kana lang akong gikuan ng balay lang kung madala pero akong mintras nga napamidri amo akong gipasiminto ang pahaligi. Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City na maglaan ng kaukulang pondo para sa road right-of-way payment. Pero dahil sa laki ng kailangang budget, ay posibleng aabutin pa ito ng ilang taon. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Tila dagdag sa mga politikong contractor ang pag-upo ni ang Probinsyano Party List Representative Alfred De Los Santos. Umabot lang naman sa 13 billion pesos ang na-corner down ng kanyang pamilya na proyekto sa DPWH. May Agenda Weekend report si Joash Malimban, exclusive. Nagbabalik sa Kongreso si Congressman Alfred Co. De Los Santos matapos iproklama ng COMELEC kahapon ang Probinsyano Party List bilang isa sa mga grupong uupo sa seat na iniwan ng Duterte Youth. Sa ilalim ng Republic Act No. 7491, ginawa ang party list system para magkaroon ng oportunidad ang mga marginalized and underrepresented sectors sa paggawa ng batas. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, sa loob mismo ng House of Representatives, mayroong at least 67 proven contractors o yung mga kongresista na kontratista rin pala ng pamahalaan. Sa muling pag-upo ni Congressman De Los Santos, tila nadagdagan pa ang mga ito sa 20th Congress. I, Alfred C. De Los Santos. Matapos kasing mag-oath taking, inamin ni Congressman De Los Santos na pagmamayari ng kanilang pamilya ang at least 4 construction firms. Ang WCS Construction, RCDS Construction and Supply, Ware Enterprises and Development at 3 Diamonds Construction. We're party list na the budget doesn't pass through us. Wala kaming dispute, wala kaming ano. So what we do is we just hire bills, the budget doesn't pass through party list congressman. Yes. And then even the allocations, wala kaming gano'n. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, nakakubra ng may kabuuang 224 DPWH contracts ang 4 na kumpanya ng pamilyang De Los Santos sa Bicol Region mula 2016 hanggang 2025. Aabot ang kabuuang halaga nito sa 13 billion pesos. Nakapangalan ng WCS at RCDS sa kapatid ni Congressman De Los Santos na si Raymond Co. De Los Santos. Sa nanay naman niyang si Maria Gracia Co. De Los Santos nakapangalan ng Ware Enterprises. Habang sa isang Wilfredo Co. De Los Santos naman, nakapangalan ng 3 Diamonds. Depensa ni Congressman De Los Santos, hindi dumadaan sa kanilang kamay bilang party list representatives ang pondo para sa infra projects ng DPWH. Hindi niya rin daw ginamit ang kanyang impluwensya bilang congressman mula nang maupo siya noong 2019. Sa mas malalim pa naming pagsusuri, tila maraming kontrata ng 4 na kumpanya na bagamat expired na ay tila hindi natapos ang proyekto. Ang ilan sa mga ito tapos na dapat noong mga nakalipas na taon pero ongoing pa rin ang nakalagay na status sa DPWH website. Una nang nasangkot ang pangalan ni Congressman De Los Santos sa kontrobersya matapos nitong manapok ng isang service crew ilang araw matapos mag-assume to office bilang neophyte congressman noong 2019. Isang bagay na inihingi na rin ang tawad ng kongresista. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Relief goods ng DSWD nag-viral matapos daw ibenta. Ang paglilinaw ng ahensya sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Pahirapan ang paghahatid ng relief goods sa ilang lugar sa Cebu. Bukod sa mga nasirang kalsada, nakakadagdag na rin sa problema ang matinding traffic. Kumustahin natin ang sitwasyon doon? May report si Andrea Salve live. Andrea, kamusta dyan?
George, yung 3 hanggang 5 oras na biyahe mula sa bayan ng Konsolasyon papunta rito sa Bugo City, naging halos 12 oras ngayong araw. Ang tindi ng traffic, George, at ang sumalubong pa sa amin ay isang malakas-lakas na aftershock. Dahil walang pasok sa trabaho, marami sa mga Cebuano ang piniling ilaan ng kanilang Sabado, kapiling ang mga kababayang biktima ng lindol. Dahil sa dami ng desididong personal na mag-abot ng kanilang hinandang relief items, bumper to bumper ang traffic sa Cebu North Road. Yan ay mula pa sa bayan ng Konsolasyon. Maliban sa pribadong mga individual, may mga naghatid din ng tulong mula pa sa Southern Cebu na nasa 6 hanggang 8 oras ang biyahe mula sa Bugo City, ang ground zero ng magnitude 6.9 na lindol. May mga nakasulat mang do not delay dahil sa traffic matagal na nakakarating ang tulong. Inasahan na ito ng Cebu Provincial Government. Kahapon, hinikayat ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang publiko na gawing centralized ang paghahatid ng tulong. Hindi lang para maiwasan ang pagbabara sa mga kalsada, kundi pati rin matiyak na ligtas ang mga nais mag-deliver lalo't tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks. Kagabi, inanunsyo rin ito na magtatalaga ang PNP ng checkpoints sa kahabaan ng National Highway sa Northern Cebu para ma-monitor ang galaw at distribusyon ng relief goods. Ayon sa gobernador, hindi nito layong pigilin o harangin ang donors. Dahil kung desidido, malaya raw ang mga itong lumuwas. Sinimulan na rin ang pagtatayo ng tent city sa Barangay Cogon sa Bugo. Ito ang ipinangako ng national government na pansamantalang tutuluyan ng displaced families dahil sa lindol. In-airlift naman ang 700 relief packs para sa mga residente ng Carnaza Island na nasa pinakahilagang parte ng Cebu. Ito ay sa tulong ng 2 Black Hawk helicopter na suportado rin ng Philippine Air Force. George, dito sa Bugo City Hall, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga sasakyang may bitbit na relief goods. Kasalukuyang maalinsangan yung panahon dahil katatapos lang din umulan at sana nga ay hindi ito magdagdag sa paghihirap ng mga kababayan natin dito. Balik sa'yo, George. Well, Andrea, isang tanong lang. So anong resolusyon nila pagdating sa usaping traffic para maresolba yan at mabilis makarating ang tulong sa mga nangangailangan? Ayun nga yung ang ating inaantabayanan, George, kung may mga pagbabago ba sa mga ipapatupad na mga efforts para matugunan yung matinding traffic ngayong araw. Dahil matindi talaga yung traffic, wala akong masabi. Nagsubok na kaming mag-counterflow, may mga lanes na nag-zipper lane na, pero maabot sa punto na nababara talaga yung mga kalsada. Meron namang mga traffic enforcers, pero hiwa-hiwalay, hindi consistent, kumbaga. Parang may mga istasyon lang sila na tinatayuan, kaya sana maresolba yung problema na yan. Lalo't linggo din bukas, panigurado ay marami din ang mga magsusubok na lumuwas papunta rito sa Bugo. George. Alright, maraming salamat, Andrea Salvet. Mag-ingat kayo dyan sa Cebu. Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga BPO company na huwag pilitin ang mga empleyado na magtrabaho sa gitna ng mga kalamidad. May Agenda Weekend Report si Paulo Barcelon. Kita sa video na tila jam-packed ang mga sinasabing call center employees sa Cebu matapos ang malakas na lindol na tumama sa lalawigan. Sa post naman ng Call Center Philippines sa Facebook, tila pinagalitan pa via text ng isang empleyado na agad umuwi matapos ang pagyanig. Sabi sa text, choices come with consequences. Sa isa pang viral na message ng di umano'y team leader sa isa pang call center, dumarami na raw ang mga tawag na nakapila kaya't kailangan na nilang bumalik sa trabaho. Ilan lamang yan sa daan-daang reklamo na nakuha ng BPO Industry Employees Network o BIEN sa Cebu. Yung pinakamalalang report na natanggap namin ay yung pagpapatuloy ng during the earthquake, may pinapatuloy na pagtitake ng calls in the middle of an earthquake. Yun yung isa. Pangalawa, yung pagharang ng exit ng office nila, panahon nung nag-i-evacuate sila. Sa isang radio interview, sinabi ni Labor Secretary Benny Laguesma na hindi dapat pinipilit ang mga empleyado na magtrabaho sa ganitong mga kondisyon. Hindi rin daw dapat pinapatawan ng administrative sanction ang mga empleyadong hindi makapag-report for work dahil sa mga kalamidad. Dagdag ni Laguesma, maaaring hindi pumasok ang mga empleyado dahil sa matinding panganib o ang imminent danger clause. Si Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña
Nangakong papanagutin ang mga kumpanyang nagpumilit magpatrabaho sa kanilang mga empleyado. Pero para sa Bien Cebu, dapat na magsilbing wake-up call ito para sa mga mambabatas na magpasa ng Magna Carta for BPO workers, lalo't umaabot sa halos $39 billion ang ambag nito sa ekonomiya at halos 2 milyong Pilipino ang umaasa dito bilang kanilang kabuhayan. Naghain na rin ng reklamo ang Bien Cebu sa Dole Region 7. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng IT and Business Process Outsourcing Association of the Philippines o IBPAP pero wala pa itong sagot sa ngayon. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Umaaray na ang mga mangingisda sa Cebu dahil apektado na ng lindol ang kanilang kabuhayan. Sa bayan ng San Remigio, hindi patiyak kung kailan makakapangisda muli ang mga taga roon. Nangangamba rin ang mga residente sa lumabas na 15 sinkhole sa kanilang bayan. Ayon sa DENR, delikado ang mga butas sa tao at maging sa mga ari-arian. Nilagyan muna ng caution tape ang paligid ng mga sinkhole para maiwasan ng mga residente habang patuloy pa ang ginagawang assessment. Batagan mo bandera, gabasi masyat ng mino sa lungag. Okay, daghan bemi din mananagat. Titakhan na mo, kanya muna nga, ang delikado na sa gabi Labi na kakadaga ng ispat, right? Makakausap natin si Medellin, Cebu Mayor Edwin Salimbangon. Magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi, George. Magandang gabi po. Okay, Mayor, kamusta po yung mga taga Medellin, lalo na't sinasabi pong maulan dyan ngayon? Naturoma yung taga Medellin po, George. Dahil sa nangyari sa amin. Kamusta ho yung kalagayan nila? Saan ho sila nagsistay ngayon? Actually, yung iba, kasi natatakot bumalik sa bahay nila dahil sa malalakas din yung mga aftershock. Yung mga tao nasa tabi ng daan, but kanina nagpunta dito yung taga DPWH at taga DSWD. Naggawa sila ng yung tent city. Tent city para matulugan sa mga tao na hindi muna babalik sa bahay nila. Pero hindi pa natatapos. Ilan daw po, Mayor, yung kasya dyan sa tent city na ginagawa sa bayan ninyo? They are planning to put up, what I heard is mga 50 units lang yata. Pero hindi magkasya yun dahil marami ang ayaw mo nang bumalik sa bahay nila Oo nga po, Mayor. So anong plano po? Kung 50 lang ang itatayong mga tent doon, saan naman po pupunta yung mga, I'm sure, napakarami nyo pong mga residente dyan na walang matulugan sa ngayon? Yan ang kinatakutan ko, George, kasi paano namin ma-control yung gustong pumunta doon sa Tin City. Kung matatapos yung 50 o 100 ba. Kasi marami pa ang hindi bumabalik sa bahay nila. Kaya ngayon, for the meantime, binibigyan muna namin ng mga tent yung nasa tabi ng daan. Yung mga canvas, yung trapal ba yun? Pansamantala ay may magagamit sila. Yes. Pero sa ngayon po, kailangan nyo pa ng mas maraming tent. Tama ho ba? Oo, kasi marami pang tao na nasa labas Buti na lang hindi umuulan. Sa ngayon hindi po umuulan, pero problema yan kapag umulan. Yun ang problema. Yun ang problema. Yung mga relief goods naman po, kamusta ho? Dumarating ho ba dyan sa inyong bayan? At sumasapat ba? So far, we are proud to say na kami ang pinakamabilis na nag-distribute ngayon ng mga relief goods. Yes. Ay magandang balita naman po yun at lalo na't maraming pangangailangan yung inyong mga kababayan. Pero na-forecast na po ba? Sinabi ho ba sa inyo kung hanggang kailan dapat magtagal yung mga kababayan nyo sa evacuation center or sa tent city na tinatayo? Wala po, walang forecast yan Lalo na ngayon na
hindi pa humihinto yung aftershock. Yun, tapos hindi pa naayos yung mga water refilling station. Sira pa. Yun ang problema namin. Wala pa kaming clear time na hanggang kailan ito. Opo. Kamusta ho yung, dinalaw po kayo ni Vice President Sara Duterte dyan, ano? Kamusta ho yung pakikipag-usap niyo sa kanya? Okay naman po. Tumutulong din naman siya sa mga kagaya yung nagbibigay ng mga relief goods at cash sa mga yung nangangailangan, ganoon po. May mga ipinangako po ba siya sa inyo dyan sa Medellin? So far wala naman na kasi naintindihan namin ang kasalukuyang nangyari ngayon. So hintay lang kami kung sino yung makatulong sa amin dito. Mayor, gaano ho kadami yung namatay dyan sa bayan ho ninyo? Sa bayan ko po, 14 lang. 14. 14 po. At lahat pong itong mga namatay ay nabagsakan ng mga mabibigat na bagay? Yes. Kamusta ho yung mga pamilya ng mga biktimang ito? Yun nga, kawawa yung iba kasi mayroong pamilya dito na survivor, yung bata lang. Namatay lahat yung... Ano hong plano sa bata? Ano hong mangyayari kung siya ay wala ng kamag-anak o kapamilyang survivor? Yung lolo na lang niya ang ngayon. Yung nagbantay. Tapos tinuturuan namin, binibigyan namin ng cash assistance. At yung mga dumarating na mga senador din, nagbigay, ganon. Opo. Kanina, Mayor, kasi nire-report ng reporter namin dyan, si Andrea Salve. Sabi po niya, matindi yung traffic dyan sa North Road, papunta sa mga bayan nga na naapektuhan itong lindol. Kayo ho ba ay apektado rin ho nito? Anong epekto nito sa inyo? Matagal dumating yung mga relief goods nila. Yung mga kumpanya po, yung may-ari, nauna, pero yung mga relief goods nila na late dahil sa traffic daw. May usapan na ho ba yung mga mayor at saka yung local government kung paano aayusin ito pansamantala para lang ho mapabilis yung pagdating ng mga relief goods sa mga nangangailangan? Meron naman George, gaya nung sa probinsya, inayos na daw nila kasi meron konti landslide dun sa gitna ng Cebu. Pero inayos naman yata, kaya lang medyo na traffic na daw. Mayor, sa ngayon, ito po yung pagkakataon ninyo. Ano pa ba yung mga pangangailangan sa inyong lugar na mga kababayan ninyo na siguro ay maaaring matugunan at mabigyan pa ng tulong? Kagaya nung sinasabi ko nung ibang araw na nag-interview sa akin, ganon din yung food and water ang talagang kailangan muna. Yung supply ho ng tubig ninyo, sabi nyo kanina, may problema? Nasisira kasi yung 4 na malalaking water tanks ang bumagsak dito sa amin. Kaya medyo mahirapan kami sa distribution. Hanggat maayos yung tanke, pwede na yon. Pero meron mga dumating po ba dyan na mga tulong pagdating sa tubig, yung pwedeng maglinis, mga water purifying equipment para ho makapag-distribute kayo ng malinis na tubig? Marami po. Maraming nagbibigay. Umabot ka dito yung Lapu-Lapu, Toledo, yung Cebu City na mga fire truck, naghatid ng mga tubig. Ganoon po. Okay, sige po. Mayor, maraming salamat po sa inyo, sa inyong oras at panalangin po namin na mabilis kayong makabangon. Maraming salamat, Medellin Mayor Edwin Salimbangon. Muling pag-aaralan ng PHIVOLCS ang 2004 Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Kasama na rito ang posibleng pagtama ng The Big One. May Agenda Weekend Report si Elijah Bonzo. Next year, we will revisit the study.
In fact, may ongoing talks na ngayon with JICA, OCD, the USC, and of course, opisina namin. And we're just waiting for some signatures. But next year, mag-start na ulit tayo. Matapos ang 6.9 magnitude na lindol sa bansa, ibinahagi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na babalikan nila ang 2004 Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, sakop ng pag-aaral na ito ang estimated 7.2 magnitude earthquake mula sa West Valley Fault o mas kilala bilang the Big One. Kahit nakikitang tatama ito sa Metro Manila, hindi raw ibig sabihin ay ligtas na ang mga karatig na lugar. Ang iba, kampante na, okay, 200 meters pa lang or 5 kilometers pa lang from the West Valley I'm safe. Hindi po yan. Kasi the West Valley Fault, the whole of Metro Manila, if it moves, if magkaroon ng mag-7 point of earthquake, the whole of Metro Manila would experience an intensity 8 earthquake. Kumpara sa kamakailang lindol sa Cebu, Metro Manila ang tatamaan ng the Big One at tinatayang 33,000 ang posibleng masawi sa Metro Manila at posibleng umakyat sa 48,000 kung kasama ang kalapit na mga probinsya. Kamakailan, viral online ang iba't ibang kuha ng lumilindol sa bansa. We're more prepared now than say 20 or 30 years ago. Ang laki ng may tulong ng social media sa pagkalat ng kaalaman. Ang downside naman is dumadami din yung mga fake news. Paalala ng PHIVOLCS, sa oras ng lindol, huwag kalilimutan ang duck cover and hold, huwag lalabas sa open area, at huwag magtatakbuhan sa panganib na magka-stampede. Marami raw eksperto ang PHIVOLCS, ngunit walang sapat na manpower. Samantala, out of 300 seismic stations na ideally mayroon dapat ang bansa, sa ngayon, 125 seismic stations lamang ang existing. And with the GAA, natatanggap natin, 4 lang every year yung na-add. So that will take us more than 40 years para makumpleto natin yung the ideal number of seismic stations. Kaya panawagan ng PHIVOLCS, maimplementa ng maayos ang PHIVOLCS Modernization Act para matuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng institusyon. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Itinanggi ni Senator Risa Ontiveros na may kinalaman siya sa budget insertion sa 2025 national budget. Iginit ng senadora na hindi siya pumirma at bumoto para sa pondo ng nakaraang taon. Dagdag pa ni Ontiveros na dumaan sa tamang proseso ang kanyang amendments at may approval ng Senado. Pinag-iingat din niya ang publiko sa fake news at misinformation. Wala raw kinalaman ang DSWD sa relief goods na nakumpiska sa isang warehouse sa Maynila. Pero kinundina ng ahensya ang paggamit ng kanilang pangalan para sa sariling interes. May Agenda Weekend Report si Elijah Bonzo. Itinanggi ng Department of Social Welfare and Development na tauhan at warehouse nila ang mga nahuling nagre-resell ng kahon-kahong relief packs ng ahensya. We would like to clarify na yung pong mga relief items na na-confiscate as a result of the entrapment operation conducted by the CIDG in Tondo ay hindi po pagmamayari ng DSWD. Yung pong warehouse na yun, hindi po amin at wala po kaming kinalaman doon sa grupo. Dagdag ni Asek Dumlao, sa gitna ng pagiging abala nila sa pagtulong sa mga naapektuhan ng bagyo at lindol, kinokondena nila at galit sila sa paggamit sa logo ng DSWD para sa gawaing may pansariling interes. Malinaw na malinaw daw na not for sale ang mga DSWD relief packs. Sa datos ng DSWD ngayong araw, di bababa sa 128,000 na pamilya at 184 na barangay ang naapektuhan na ng mga paglindol sa Cebu. Sa 4 na open evacuation facilities nila, tinatayang 395,000 ang pamilyang tumutuloy dito na may pangamba pa ring bumalik sa kanilang mga tirahan. 4 ang ipinapamigay ng DSWD sa mga evacuees, isang ready-to-eat food pack na ipinapamigay sa loob ng 48 na oras matapos ang lindol. Hindi na raw ito ipinapainit o niluluto. Ang food pack naman na naglalaman ng 6 na kilong bigas, 10 dilata at tig-5 sachet ng kape at chocolate drink. May pamigay rin silang hygiene kit at family pack na hatid ay mga bagong damit.
We provided 10,000 financial assistance to them, and on top of that, we shouldered po yung kanilang funeral expenses. May pinansyal na tulong din raw sa ilalim ng cash transfer para sa early recovery ng mga naapektuhan ng lindol. Samantala, may medical assistance rin para sa mga nasugatan. Paliwanag naman ng DSWD sa kamakailang replenishment nila mula sa Department of Budget para daw ito sa procurement ng welfare goods na gagamitin nila para sa mga inaasahang darating pa na mga bagyo sa bansa. Para sa Agenda Weekend, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Nag-iwan ng pinsala ang bagyong Paulo sa Luzon. Pumalo sa mahigit 200,000 individuals ang apektado. May Agenda Weekend report si Ryan Reloban ng Abante. Nag-iwan ng malaking pinsala ang bagyong Paulo sa ilang probinsya, partikular na sa Luzon. Sa Dinapique, Isabela, kung saan naglandfall ang bagyo, nagsayawan ang mga puno at kable ng kuryente dahil sa malakas na buhos ng ulan na may kasamang malakas na bugso ng hangin. Nagmistulang dagat naman ng ilang lugar sa Maribeles, Bataan matapos umabot hanggang dibdib ang rumagasang baha na kulay puti, kaya naman lumikas na ang maraming residente sa takot na umabot hanggang bubong ang baha. Binalot naman ng putik ang mga kalsada sa Barangay Malines sa Lemery, Batangas matapos ang matinding pagbaha dulot ng mga pag-ulan. Umabot sa signal number 4 ang naramdaman sa probinsya ng Aurora, kaya libo-libong individual ang pinalikas dahil sa bagyong Paulo. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ngayong araw, mahigit 66,000 na pamilya o katumbas na higit 212,000 na individual ang naapektuhan ng hagupit ng bagyong Paulo mula sa 659 barangays. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, nananatili pa rin ang mahigit 6,700 na pamilya o lagpas sa 90,000 na individual sa halos 80 na evacuation center. Sa kasalukuyan, paunti-unti na pong pumapasok ang mga request ng mga local government units for augmentation support. So far, as of this morning, meron na po tayong mga naipahatid na close to 400 family food packs dyan po sa Pangasinan, close to 200 family food packs dyan po sa Isabela, and close to 300 family food packs yung na-distribute naman po in Aurora. Dagdag pa rin ni Dumlao, nakahanda na rin ang mga ibibigay nilang financial assistance sa mga lugar sakaling magdeklara ito ng state of calamity dahil sa bagyong Paulo. Nananatili pa rin sa Code White Alert ang DOH kung saan nakantabay pa rin ang mga response team at dagdag na evacuation center. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante. Mga retiradong sundalo, pinunterian ng isang babae na sangkot sa milyong pisong investment scam. Susunod yan sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Pansamantalang isususpende ang public hearing ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control projects. Yan ay ayon mismo kay Senator Sherwin Gatchalian. Kinumpirma rin ito ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Mababatid na isasagawa dapat ito sa darating na Miyerkules kung saan ipinatawag ang ilang DPWH officials sa Region 4B. Sa ngayon, wala pang bagong schedule ang Senate Blue Ribbon Committee. Walang taka sa NBI ang isang babaeng negosyante na sangkot sa milyon pesos na halaga ng investment scam. Ang kanyang target, mga sundalo pa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Hindi nakaligtas ang mga retiradong AFP personnel sa investment scam. Nangutang ng 500,000 pesos si retired Second Lieutenant Napoleon Ustil para mag-invest sa suspect na si Dominga Supnet Mejia. Sa unang 4 na buwan, nakapagbalik pa daw ng interes sa kanya si Mejia. Simula August, September, October, November, December, medyo nagluloko-loko na ito. Binibigyan niya na akong 10,000, 5,000. Tapos 5,000 ulit. Sunod, 500. Kita mong kalukuhan?
1.3 million naman ang nakuha umano ni Mejia mula kay retired Commander Bernard Jacob na mula sa kanyang pensyon. Marami pang dumating na nabiktima rin ni Mejia. Aabot na umano sa 20 million pesos ang nakulimbat ng sospek. Hindi lang Navy pensioners, meron din pensioners from the other services of the military. Army, Sister Army, no? Philippine Army, Air Force. We ask the public to come to the NBI and file your complaint. Siya ay naaresto ng NBI operative sa isang mall sa Cubao sa pamamagitan ng isang entrapment operation matapos niyang matanggap ang halagang 1 million pesos mula sa isa sa mga complainant. Ang mas masakit pa daw para sa mga biktima, si Mejia ay asawa ng kasamahan nilang retiradong sundalo rin. Bukod kay Mejia, iniharap din ng NBI sa media ang naarestong 2 foreign nationals na sina Doyang She at Hu Yong dahil sa kasong illegal detention. Ang complainant dating nagtrabaho sa 2 Chinese. Agad siyang nag-resign nang mabistong iligal ang trabahong pinasok niya. Pero hindi siya pinayagan at tinakot na papatayin kung tatakas. Nahaharap si She at Yong sa kasong illegal detention sa ilalim ng Article 267 ng Revised Penal Code. Samantala, arestado rin ang isa pang Chinese national na si Ke Liang at isang umano'y kasabwat nito na si Christian Calonsang dahil sa violation of Republic Act 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Product Regulation Act. Sangkot daw sila sa bentahan ng unregistered vape products. Nahuli rin sila sa isang entrapment operation. If we do not present here arrested suspects at hindi kami tutulungan ng media, hindi kami makakatawag ng pansin dun sa ibang biktima. Paalala ng NBI sa publiko, maging alerto sa mga produktong ibinibenta ng mura dahil malaki ang tsansa na mga ito ay peke at hindi rehistrado. Maging alisto rin sa mga nag-aalok ng investments na too good to be true. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Aminado ang COMELEC na bilyong pisong halaga ang nabaliwala nang maudlot ang BARM elections ngayong Oktubre. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimbal. Aabot sa tinatayang 1.2 billion pesos ang umano'y nasayang na pondo sa pagkaantala ng sanay first ever BARM parliamentary elections. Sa panayam sa programang Point of Order sa Abante, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kakailanganin nang i-dispose ang printed ballots at ibalik ang mga idineploy na election paraphernalia sa rehiyong Bangsamoro. Masasalang yung mga ibang gamit at ibang mga procurement, yung mga nilis natin, masasalang lahat yan. More or less, ang estima natin 1.2 billion pesos ang mawawala. At yan ay produkto nitong pagbabaliwala ng batas at yung paghahanda po natin. Matatandaan kasi na scheduled sana on October 13 ngayong taon ang BARM parliamentary elections. Pero tila indefinitely postponed muna ang preparasyon para rito matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Bangsamoro Autonomy Act No. 58 at No. 77. Isa sana sa mga batas na ito ang pagbabasehan ng COMELEC sa kung papaano isasagawa ang halalan sa parlamento. Ayon kay Chairman Garcia, bagaman babalik sa square one ng preparations para sa BARM elections, hindi na raw sila magpapasa ng motion for reconsideration sa SC. At susunod daw ang poll body sa desisyon ng kataas-taasang hukuman. Kung nag-hold din tayo ng eleksyon, Sir Francis, pagkatapos sa bandang huli, sasabihin din ng Korte Suprema na ito ay mali, illegal, unconstitutional, abay tingnan niyo po ang implikasyon. Bali po lahat ng ating nahalal o mahahalal dito sa halalan na ito, baka po mabaliwala, lalo po tayo magkakagulo. Paliwanag ni Chairman Garcia, nasa kamay na ng Bangsamoro Transition Authority ang muling pagsasabatas ng isang redistricting law na pupunan ng iniwang 7 seats ng Sulu. Dagdag pa niya, oras na magkaroon ng panibagong batas ng parlamento, agad na magre-request ang poll body ng dagdag na budget sa Kongreso para sa election preparations. Kasabay ng pagkaantalan ng halalan, inanunsyo na rin ng COMELEC na lifted na ang lahat ng election prohibitions sa buong BARM, kabilang na ang pagdadala ng firearms at iba pang deadly weapons sa iba't ibang parte ng rehiyon. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. May ibang laban ang mga basketball stars sa labas ng court. Ito ang Peaceful Dribble March na kampanya laban sa katiwalian. May Agenda Weekend Report si Sheila Salaysay. Ang mga kampyon hindi lang nakikita sa dami ng panalo, kundi sa tapang ipaglaban ang tama. Ngayon, sumasabak ang mga atleta sa laban sa labas ng hardcourt.
Nangunguna rito si 3x3 basketball star Jordan Bartlett na nagsisilbing matatag na boses laban sa korupsyon. Kasama ni Jordan sina Doug Kramer at The Beast Aguara, pati na rin sina Eruption at ang Eruption Squad, Jen Yerva, Aliyah Hortaleza at Jason Mancao. Ipinapakita nila na ang tunay na sportsmanship ay higit pa sa pagiging mapagpakumbaba sa tagumpay at marangal sa pagkatalo. Ito rin ay ang tapang na lumaban sa mali at ang paninindigan para sa katapatan at pananagutan. We represent Hoop Bus Philippines. We have the Hoop Jeepney outside. It's a vehicle of change. It's a voice for the people. And right now we are just here in Marikina because we're standing against corruption. So we're here with a lot of athletes, influencers, talented people that we just want to stand against corruption and we want to say that we're with the people. Naipakita ang mensahe sa Peaceful Dribble March kasama ang Eruption Squad. Bawat dribble ay tibok para sa katarungan, bawat hakbang ay tapang laban sa korupsyon. Everyone has a voice. Every person has a voice. Everyone has a platform to be able to speak their mind, speak their opinions and their views. And everyone is entitled to one. And ours right now, especially what's going on in the Philippines, is something that is very, very sensitive, but very, very imperative that we need to at least get some sort of justice on what's been going on. And everyone can say, let's end corruption. But how do we do it? And so we got to act as a squad, as together. We're doing the best we can to go around. It may not end today. It may not end tomorrow. But in the future, I'm sure when we're united, we got something to say and we got something to prove. Para sa kanila, ang protesta ay hindi lang basta marcha. Ito'y pagkakataon para magsalita, ipaglaban ang kabataan at susunod na henerasyon at tuligsain ang matagal ng korupsyon sa bansa. We all have to do our part. It's for our kids and our children's children future. So I'm here to support my brothers and hopefully be heard. Open secret, the corruption. But when you see the piles of cash on the billiard table and you see the blatant way of them stealing our money, knowing how strict it is to file for your taxes and everything, and then suddenly it's just so easy to steal our money. It becomes so personal. Sa bawat galaw, bit-bit ng kabataan ang energy at boses nila, proof ng unity at purpose. Ang kabataan ngayon, maeengganyo nyo sila na umattend ng mga events, ng mga projects kapag sports siya. So, kung gusto nila to, ibigay natin sa kanila to with a meaning na mas malalim po sa sports. So ngayon, nakikita nila umattend sila dito, nag-wear sila ng white, hindi lang dahil gusto nilang mag-basketball. Pakikiisa na rin doon sa kung ano yung pinaglalaban natin, kung ano yung project natin ngayon. So, sports with a meaning. Basketball and corruption! Ipinapakita ng mga atletang ito na ang tunay na kampyon ay hindi nasusukat sa tropeyo, kundi sa mga laban na kanilang pinipili para sa kinabukasan ng mga Pilipino. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Set ng American sitcom na Friends, dinala sa Pilipinas. Ang detalye sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Hinatulan ng 4 na taong pagkakakulong ang hip-hop mogul na si Sean Diddy Combs. Dahil yan sa prostitution-related charges. May kinalaman ang kanyang kaso sa sexual abuse sa 2 niyang girlfriends. Pinilit niya raw makipagtalik ang kanyang mga kasintahan sa paid male escorts while filming them. 3 taon lang tatagal si Diddy sa kulungan dahil 1 taon na siyang nakakulong bago siyang masentensyahan.
Panay ba kayo ng sikat na TV sitcom series na The Friends? Sakto sa inyo ang interactive exhibit na The Friends Experience, The One in Manila. May Agenda Weekend Report si Pierre Pastor. Marami ang mapapa-throwback sa pagdala ng set sa Pinas ng American TV sitcom series na The Friends. Posible yan sa interactive exhibit na The Friends Experience, The One in Manila sa The Space at the Soler Entertainment City sa Parañaque. There was this resurgence of Friends as a whole brand ever since it went back on the streaming platforms. So there's a whole new younger generation of fans who know Friends, who know who they are, who understand all the references. So it's something that really kind of is about time. We're very proud to be able to bring it to Manila as a very first stop. Siguradong magbabalik alaala sa inyo ang kulitan ng 6 na bida sa programa. Kabilang dyan sina Jennifer Aniston bilang Rachel, Lisa Kudrow na gumanap na Phoebe at iba pang well-loved support characters ng show. Visitors will be able to enjoy a lot of our set replicas. We have The Boys Apartment, Monica's Kitchen, and of course, the very well-recognized Central Perk as our cherry on top of everything. We also have some really interesting fun facts on the wall. We have set pieces that have been taken out of the universe of Friends and put on display here. Ang mag-asawang fanatic na sina Ted and Tess Claudio sa first day pa lang present na agad sa The Friends Experience. I cannot remember when, pero since the season 1 pa lang siguro yun, di ba? Parang nasa abroad pa lang kami, nasa Middle East kami eh. Yan yung lagi namin pinapanood sa ano. Oo. Pati yung mga anak ko actually, they grew up with the Friends din eh. As a fan, super happy ako. You can recreate a lot of the scenes. Yung mga peeking through the doors. Ang ganda nung set nung kitchen ni yung bahay ni Monica. Sobrang detailed lahat, pati yung turkey head ni Rachel. Grabe, parang nandito sa set talaga. Yung iconic na opening scene. Kanina nga binuksan ko pa yung ilaw, di ba? Parang nandun ka sa sofa, in the fountain. Talagang very happy. Definitely a highly recommended thing for any Friends fan yan. 10 years na namayagpag sa telebisyon ang American sitcom simula 1994 to 2004. Kwento ito ng 6 na magkakaibigan na nakatira sa isang apartment complex sa Manhattan, New York. Ayon sa report, tinapos ang sitcom after 10 seasons habang sikat at mahal pa ng tao. Hanggang November 30 lang ang The Friends Experience at the Soler. Kaya para sa mga fans out there, it's a chance of a lifetime. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Oh, partner, mahilig ka ba sa rides? Yes. Mahilig akong sumakay ng rides, roller coasters, you name it. Alam mo, the funny story is, nung bata-bata ako, takot ako eh. Nung tumanda ako, parang nagka-courage ako na to get on these exhilarating rides. Baligtad tayo. Ako habang tumatanda, mas natatakot ako sa mga exhilarating rides. Pero partner, balita ko kasi, may bago raw attraction dyan sa Enchanted Kingdom. Pwede ma-experience yan lalo na ngayong weekend. Sleeping natin ng EK sa live report ni Ivy Reyes. Ivy. George, be forever enchanted. Yan ang paalala ni Elder the Wizard, ang official mascot ng pinakaunang world-class amusement park sa Pilipinas, ang Enchanted Kingdom. And on its 30th year, isang call to action ang ibinida ng EK para umano protektahan ang kalikasan at iba't ibang kultura sa bansa. Ililunsad ngayong araw ang Agila, the experience sa buhay, o ang ibig sabihin ay biodiversity. Ang Agila ang pinakauna at pinakamalaking flying theater sa Pilipinas na isang short, immersive viewing sakay ng Philippine Eagle. Mula sa pagbubukas ng Agila Theater noong 2018, mas pinalalim ng EK ang kahulugan ng Agila Experience. This is more than a theme park. Our higher sense of purpose is to be God's extension of EK, God's eternal kingdom, to bring happiness on earth. This time, we have a call to action. And this is why we created a new film, enhanced film, and of course, improved technology. And you probably realized that we also introduced a new message.
That's why it's called Agila the Experience Saribuhay. Saribuhay means biodiversity. Sa October 18, formal lang bubuksan ang Agila sa publiko. Sarado rin ngayon ang famous Wheel of Fate dahil inihahanda raw nila ito para sa isang historic revamping ng 30 taong paglalakbay ni Elder the Wizard. Ayon sa Mamon family, ang founder ng Enchanted Kingdom, ipinapanalo ng ikay ang edukasyon sa pamamagitan ng makakahulugang presentasyon ng ganda ng Pilipinas. And George, marami pang naka-line up na pakulo at sorpresa ang ikay para sa kanilang 30th anniversary. At ngayon nga kasama natin ang iconic singer-songwriter na si Jose Marichan ahead of the holiday season and the October 18th Forever Enchanted celebration kung saan bida ang ating OPM artists. And George? Siguradong nag-i-enjoy ngayon si Ivy dyan sa Enchanted Kingdom. Yes. Kaya naman, habang may oras pa, enjoy Ivy at maraming salamat sa ulat na yan. Perfect, no? Nandun pa si Christmas icon natin na si Jose Marichan. Perfect yan sa Christmas kasi yung mga families, they really go to places like that. Enchanted Kingdom, para mag-celebrate ng Kapaskuhan, di ba? Lalo na nagbabakasyon yung mga bata during the Christmas season. Bonding nila yan. Yes, bonding nila yan. You know, partner, speaking of Christmas, 82 days na lang, Pasko na! Palapit na tayo ng palapit. Excited ka na. Sige, excited na rin. Are you excited? I'm excited, of course. It's Christmas. Kaya Okay. importante ang Pasko na ma-celebrate natin lahat. Oo, that's true. At yan ang ating agenda weekend ngayong Sabado. Ako si Ann Asis Carilo. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.